So, magandang araw. Gagawa ulit tayo ng video. So, itong video na to ay tungkol to sa good and bad. Kasi yung good and bad, nag-i-exist yan as two sides of the same coin. So, ang pinaka-bad lang talaga is yung existence. Kasi nasa limitado ka ng katawan. So, nagpapatakbo talaga sa lahat ng mga desisyon mo sa buhay is yung limitado mong katawan. No, medyo malalim yun. Kasi di ba yung katawan natin namamatay na agnas. Kailangan ng nutrition, war of nutrition. Di ba sinabi na ni SQS yun? So, ang pinaka default state talaga is negative. Yan talaga yung realidad. Kasi nga, lahat ganang nag-i-exist is naaagnas, namamatay, kailangan ng continuous na nutrition, kagaya ng ulam, hayop, galing sa hayop, gulay at prutas, 'di ba? Para ka mabuhay. So, yung good and bad aside from the negative state ng existence natin, yung good and bad is iisa lang 'yan. Kasi nilagyan lang tayo sa lipunan ng morality, 'di ba? O pag ginawa mo 'to, masama, makukulong ka. Tapos brainwash tayo simula ng pagkabata na ganito yung gawin mo specific. Yung parang may script sa lipunan, di ba? Now, pag sa survival na nature, yung negative na ginagawa mo, magiging positive siya. Kasi survival nga, di ba? Magpapatayan yung mga tao para may makain. Now, kasi mayroon kasi tayong artificial na tinatawag na lipunan, di ba? So, hindi na tayo nakatira dun sa mga sinaunang panahon na barbaro pa. Meron na tayong civilization or lipunan, di ba? Pero, kung bumalik tayo sa prehistoric, yung sinasabi nilang evil na masama, good yun, di ba? Kasi talagang magpapatayan yung mga tao para maka-survive lang talaga, di ba? Nang may lipunan na kasi, di ba? Yan yung sinasabi dun sa Machiavellian video na may mga tao na hindi nila in-integrate yung good and bad nila. Bali, ang ginagawa kasi nila is may mga tao na more virtuous yung morality. Ibig sabihin, kahit naapakan na sila, mabait pa rin sila. Yung mga ganun. Tapos meron namang ibang mga tao na super sama na, kailangan mang-scam sila. Basta lahat ng mga kasamaan. Mostly ng mga tao ganun, nag-lean towards sa super kabaitan at super kasamaan. 'Di ba? Which is hindi siya balanse, may negative siya, 'di ba? Negative siya kasi nga parang hindi ka flexible kung ano yung mabe-benefit mo. Kaya nga mas maganda sa lipunan yung sinasabi ni Bruce Lee, nasa neutral ka lang talaga. Pati nga yung mga nararamdaman mo, 'di ba? Yung emotion mo, galing din yan sa brainwashing ng lipunan. Kuwari, seek ng happiness. Nag-label sila ng seek ng happiness na kailangan mo may mga ganitong material na gamit, kailangan mo magka-Louis Vuitton, mga luxury bag, luxury items, luxury cars, tapos mga mansyon, yung mga ganun. Pwede mo namang hindi gayahin yun. Kailangan mo magkapamilya at anak. Yan yung mga chasing happiness external, di ba? Pati yung emosyon mo galing din doon. Yung shaming, tapos yung mga praises, di ba? Ibig sabihin, nagdidepende ka sa validations ng iba. Nakokontrol ka. Gwapo siya. Matalino siya. Ang galing-galing niya. Yung mga ganun, di ba? Pero interdependent nga yan, di ba? Yung good at bad is, lang yan talaga. Depende yan sa perspective. Tsaka bendable yan. Bendable. Yun nga. Kaya kailangan talaga, magbase ka na lang talaga sa cause and effect. Tsaka yung pagbasihan mo yung mga laws and restrictions, yung mga batas, di ba? Di ba? Yun, kuwari, ano ba yung mga makukulong ka? Pag ginawa mo yung mga actions na yun, di ba? Magnakaw, mang-rape, mang-scam, illegal na kabuhayan, kagaya ng droga, tapos mga illegal na sugal, 'di ba? Kasi mga walang tax 'yun, 'di ba? So yung mga ganong gawain.
Pero yun nga, kailangan talaga i-integrate mo yung bad side mo. Yan yung sinasabi nila, integration ng shadow eh. Para nakafocus ka lang talaga sa resulta. 'Di ba? 'Di ba merong mga sinasabi, wag daw mag-focus sa end result. Totoo naman yun, pagka yung mga hindi mo kayang kontrolin. Pero yung mga kaya mong kontrolin is magbabase ka talaga sa end result. Yung cause and effect na sinasabi natin, di ba? Kunwari, kailangan 3 step ahead ka mag-isip. Pag ginawa ko to, ano yung magiging epekto nito, short term tsaka long term, di ba? Yan yung mga dapat mong pagbasihan. Kasi may mga tao talaga na ayoko magsinungaling kasi yung integrity ko. Nako, paano ko survival na wala ka na makain, 'di ba? Wala ka ng ano, i-throw mo na yung ano mo, 'di ba? Pati yung mga pulis, 'di ba? Sinasakripisyo yung mga buhay, 'di ba? Yung mga ganun. Kasalanan nila yon kasi nga, 'di ba? Kulang sila sa kaalaman. Actually, marami talaga nagagamit na tao sa lipunan para maging pakain. Ibig sabihin, slave. Ang slave kasi, mentality yan eh, mindset. Nag-uumpisa yan sa utak eh. Tsaka yung mga brainwashing na mga wag mong gawin, di ba? Ibig sabihin, limitasyon or restrictions. Yung mga, kuwari, di ba, mga, sa blue pill kasi na lipunan, meron talaga silang script talaga eh. Kaya mahirap din mag-navigate. Pero, actually, madali din naman siya mag-navigate kasi alam mo na yung mga kilos ng mga blue pill eh. Tsaka yung mga pinag-uusapan nila, mga shallow lang. Ang pag-uusapan niyan, relasyon, trabaho, ano pa ba, bembangan. Yung mga nakikita sa television, yung mga famous trends, di ba? Ito trending tong ganyan, yung mga ganyan, yung mga shallow talk, 'di ba? Walang expansion ng awareness. Kahit nga info na ganito, hindi nila 'to matatap eh. Hindi nila ma-share 'tong mga ganitong impormasyon. Magi-stick lang talaga sila sa script nila. So ikaw, dahil alam mo, nakikita mo yung blue pill na default na program na sinusunod ng majority ng mga tao, magtrabaho kung paycheck to paycheck, 9 to 5, tapos magkaroon ka ng pamilya at anak, tapos yun, mamatay ka na, di ba? Ganun na lang. Meron namang isang side, mag-travel ka, mag-enjoy mo yung buhay. Now, wala namang mali dun sa mga desisyon nila, di ba? Kasi kanya-kanyang realidad naman yan base sa mindset eh. Wala masama sa blue pill na mindset. Wala masama sa red pill na mindset. Wala ring masama sa black pill na mindset. Ang kagandahan lang sa black pill is nakikita mo yung perspective nila. Which is tingin mo, hindi siya papabor sa'yo kasi nasa slave mindset sila eh, di ba? Meron nga sa Machiavellian yan eh, yung slave morality. Tsaka yung yung prince, ano ba yan? Basta morality ng mga makapangyarihan, 'di ba? Kasi mostly sa Machiavellian is power and influence, 'di ba? Authority, yung parang ganun, parang magkaroon self-empowerment, self-improvement, self-mastery, same lang 'yan. Pati yung mga Machiavellian principle. Now, gagawin mo na lang talaga is magbabase ka sa cause and effect kung ano yung magbe-benefit ka, 'di ba? Kagaya ng mga nasample ko, 'di ba, yung mga nagpapawalk, ang mahal tuition fee ng college, tapos di naman sila ganun scholar or ganun katalino para matanggap sa college na scholar, di ba? Tsaka kahit yung scholar, may bayad pa rin yan. Yung uniform mo, pagkain mo, pamasahe mo. Medyo mabigat pa rin talaga, di ba? Kaya hindi mo sila masisisi nagpapawalk yung mga maraming estudyante na babae, di ba? Ang kawawa yung mga lalaki. Ang kagandahan sa mga lalaki ngayon na Gen Z, natututo na silang humasel, magbenta ng mga clothing line, sombrero. Tapos, merong nga yumaman, di ba, si Mr. Hasuro. 16 to 21, 5 years. Ngayon, malaki na ng bahay niya, 21 years old. Para siyang si Josh Mojica, na ganun. Marami na talaga mga Gen Z ngayon na na yumayaman, na teenager pa lang at 21. Kasi SOCMED age na eh. Pwede silang gumawa ng content, expose nila yung sarili nila, tapos yung marketing strategy, tsaka benta nila yung mga produkto, di ba? Gawa sila ng merchandise, di ba? Parang si Ato na pangit. Meron siya mga hoodie, oversized na t-shirt, tsaka sombrero, di ba?
Kanina nga napanood ko sa TikTok, 100 US cotton yung ginagamit ni Ato eh. Tapos pinapagawa niya pala yun kay Lafranc. So same ng tela pala yun. Yung MNLA, Pangit Lives Matter, tsaka Daily Flight. So yun, diba? Kung ano na lang talaga magbe-benefit ka ng the most, dun ka mag-focus. Tapos kung ano yung mga sa tao din, ganun, di ba? Sinabi ko na rin yan sa inyo eh, yung mga tao eh. It's either gusto ka or hindi. Which is makikita mo sa vibe. Tsaka, kailangan, paniwalaan mo talaga yung first impression last. Once na lumabas yung red flag ng tao, kauna-unahan, paniwalaan mo talaga. Huwag ka na maglalagay ng benefit of the doubt. Paniwalaan mo talaga, ikakat mo na siya agad-agad. Kasi pagka nakikipag-bend ka pa, kasi 'di ba, ang ugali ng tao, nagte-test tayo kung ma-exploit natin. Hindi mo sila masisisi, at least alam mo yung program ng survival pa rin yun eh. Self-preservation, 'di ba? Tsaka self-interest. So mangyayari is, ititest ka talaga ng mga tao kung kaya ka ba nila mauto, ma-exploit. Kasi nga, nasa program tayo ng survival eh. Dahil limited yung katawan natin, limitado. Kailangan natin kumain, magkaroon ng bahay, di ba? Di mo kayang mabuhay sa kalye, magkakasakit ka, di ba? Or magiging malnourished ka, di ba? Yung mga sinasabi nila, mag-van life sila. Nako, hindi feasible yun. Kasi wala kang sanitary. Saan ka tatae, di ba? Sa gilid-gilid, di ba? Hindi siya beneficial. Kaya babalik ka rin talaga sa blue pill world eh. Ang gagawin mo na lang, at least equip ka na ng knowledge na to, di ba? Na dati nga, parang sinasabi ko, ayoko magsinungaling eh. Pero ngayon, parang mapipilitan ka eh. Basta sa benefit mo talaga eh. Now, alisin mo yung programming na gano'n na bawal magsinungaling, tsaka bawal mang manipula. Kailangan mo talagang gawin yan. Kesyo sa ayaw at hindi mo, ayaw at gusto mo, mapipilitan ka talaga dahil survival to eh. Survival talaga itong lipunan eh. Ito yung sinasabi nila eh. Once na nagising ka sa realidad, may dalawang path yan. Yung isa, lalabanan mo, yung red pill, di ba? Tapos sabay magmamatigas ka, or sumunod ka. Yung sa blue pill naman, nakikita mo yung realidad, pero sumunod ka na lang, di ba? Ibig sabihin parang, fina-follow mo yung script nila. Pag blue pill yung sinunod mo, or yung black pill. Pag sasamahin mo yung blue pill tsaka red pill, hindi mo siya lalabanan kasi resistance yun, di ba? Ano ba goal natin dito? Less resistance life, di ba? Hindi mo siya lalabanan. Ang gagawin mo, nasa neutral ka. Magiging flexible ka. Kailangan ko ba maging friendly, casual? Tsaka ang pagkat ng tao, di ba, tinuro ko na sa inyo yan. Hindi yun talagang magsasalita ka na masasakit or kung ano-anong ay ayoko na sa'yo kasi nagiging honest ka masyado. Hindi ganon. Gagawin mo gray rock method. Less na usap, tapos oo ka lang na kailangan ko na umalis. Ganun lang. Pero kinat mo na siya sa utak mo permanente. Pero naka-afloat pa rin siya. Nakikita pa rin kayo, nag-uusap pa rin kayo. Gray rock method tawag doon. At least, hindi sumama yung loob niya. Hindi siya nainggit. Hindi siya naiinis sa'yo, hindi ka niya gagawa ng kasamaan. Kasi, kesyo naiinis siya sa'yo, wala siyang magagawa kasi nga, wala siyang dahilan para gawang ka ng kasamaan. Kasi nga, mabait ka sa kanya kahit na ayaw mo siya, di ba? Nililimitahan mo lang yung access sa sarili mo. Kasi nga, di ba, hindi ka nga makikipag-associate sa mga tao na sasayangin oras mo, walang benefit para sa mga plano mo. Tsaka hindi siya in alignment sa sarili mo, di ba? So, ang gagawin mo sa mga tao na ganun is, yun yung tinatawag nilang soft ghosting or gray rock method. Limit access, hindi makipag-usap, tapos sabay na sakto lang, yung tamang usap lang, di ba? Tapos alis ka na, ganun. Di ka mag-i-stay ng 2 oras, may pagkwentuhan. Sabihin mo na lang, I have to go, I have something to do, di ba? Mga ganun lang.
Tapos yung shinare ko rin sa inyo na hindi ka manliligaw or may kipag-friendship sa babae, mag-approach ka na marami mo, gamitin nyo yung lahat ng access, avenues para ma-acquire mo yung babae na gusto mo, di ba? True numbers game, tsaka direct approach. Kasi sa direct approach, nasala mo na yung mga tao talaga eh. Kasi nga first impression last, di ba? So kung flirty ka na agad at sexual dun sa babae, is malalaman mo yung kung may sexual attraction talaga or wala, di ba? Which is yun talaga yung dapat mong alamin sa una sa babae. Kasi walang sexual attraction, malamang maglilin toward siya sa attraction through kabaitan mo, sa pera mo, long-term stability, di ba? Kasi sexual attraction kasi tatayo yan. No need na money dyan sa totoo lang. Magkaka-factor lang yung money kung long-term na kayo. Kasi sa sexual attraction parang fubo lang yan eh, tsaka ons eh. Pero yan yung pinakamataas talaga na attraction kasi gustong gusto niya talaga yung katawan mo, lahat ng features ng ano mo, pati yung behavior mo. Yeah, sinabi nga ni Lacario yan yung closest sa pagiging ikaw, di ba? Combination daw ng looks tsaka behavior, di ba? So yun, wag kayo, burahin nyo na yung mga morality na binomba sa inyo ng lipunan. Actually, may mga religion classes nga dati nung elementary tsaka high school. Ewan ko lang ngayon. Tsaka sa public ata walang religion na classes eh. Class eh. Isa rin yun, brainwashing din yun, di ba? Kasi kagaya nga na sinampol ko kanina, sa lipunan, meron kang bawal na gawin, di ba? Which is magbe-benefit yung mga nagpatupad ng laws and restrictions, which is yung mga nasa position authority. Siyempre, yung mga batas na nilagay nila doon para sa kaayusan at the same time ma-preserve yung kapangyarihan nila. So, parang government, di ba? Sinabi ko na yan dati, yung government mafia yan eh. Kahit di ka bumoto dyan, may mananalo dyan. Promise. Sa totoo lang eh. Kaya nonsense, di ba? Pagbukas mata mo, ikaw ba boboto ka pa ba? Maniniwala ka ba sa mga sinasabi ni iisa lang yan lahat eh. Sila Sara Duterte, lahat ng mga political Kaya waste of time yan. Mag-focus ka na lang talaga sa sarili mo. Kung saan ka magbe-benefit. Diba? Tsaka, ang aanuin mo lang talaga, end result. Long term din, diba? Yung sinabi ko na kailangan nyo talagang pumaldo. Kasi nga, dahil sa age pill. Hindi ko sinabi na pumaldo kayo para magkaroon ng luxury car. Magkaroon ng extra na lang yun kung super yaman mo. Kaya ako sinishare yung paldo game para sa long term survival dahil sa age pill. Dahil mahihirapan kapag matanda ka na, promise. Hahassle ka sa kalsada. Tapos, yung opportunity mo dahil sa age mo, hindi ka na matatanggap sa Jollibee, fast food, or kung ano, mahirapan ka talaga. Kaya mostly talaga, maraming naho-homeless na lalaki kaysa babae talaga. Mas maraming naho-homeless na lalaki. Pansinin mo, di ba? Lumabas ka ng titingnan mo yung mga homeless, di ba? Karamihan lalaki. Kahit din dito lalaki yung mga naho-homeless eh. Kasi sa babae, tangina, may pepe lang yan eh. May mag-aaruga dyan or magsisettle dyan, di ba? Kahit papano. Although yung lalaki na ma-attract nila, bottom of the barrel pa rin, di ba? Pero meron pa rin sasalba. Sa lalaki, wala talaga eh. Mag-ikot-ikot ka dyan, karamihan talaga ng homeless, lalaki talaga eh. So yun, huwag kayong burahin nyo na yung mga mga programming nyo sa utak nyo na kailangan nyo maging honest, ayaw ko mag-exploit, ayaw ko mag-manipulate. Kasama yan, di ba? Kasama yan. Kasama yan sa survival para mabuhay ka. Which is good din yan, di ba? Good. Na wag mo lang papasukin talaga yung mga illegal lang talaga. Tsaka yung mga krimen, di ba? Yung kagaya ng grapes, tsaka yung mga pagnanakaw, yung mga ganyan, di ba? Okay lang magnakaw kung hindi ka mahuhuli. Di ba? So, yun talaga eh. Para makasurvive ka dito, kailangan mo talagang mang-exploit, di ba?
May exploit at may i-exploit ka rin talaga dito eh. Kesyo sa ayaw at hindi mo gusto, magpa-participate ka pa rin sa blue pill world na lipunan. Kailangan mong makipagplastikan, pero may awareness ka na. Alam mo na ng particular kung kanino mo ibibigay yung oras mo, attention mo. Kasi oras and attention is life. Yan yung life mo, binibigay mo sa mga walang kwenta. Di ba may mga kasabihan nga, ang oras na hindi mo binibigay para sa improvement mo ay mga oras na tinapon mo at sinayang mo. Di ba? Ibig sabihin, the more na yung oras at attention mo binibigay mo sa iba at wala kang nakukuhang pabalik sa'yo is nasasayang yan, di ba? Natatapon. Kasi, bakit natatapon? Yung iba mahihina ulo, sasabihin, nag-aantay lang naman tayo mamatay. Hindi, natatapon yung oras mo tsaka attention kasi nahahaluan ka ng programming ng ibang tao. At the same time, hindi mo siya nagagamit na as productive na magbe-benefit ka, 'di ba? Wala siyang pabalik in return sa'yo. Kaya nasasayang yung oras. Yun yung meaning talaga ng bakit nasasayang oras mo. Kasi sa age pill nga, 'di ba? Sasabihin wala naman nasasayang na oras kasi nga lahat naman tayo tatanda at mamamatay. Hindi Yung oras dapat katumbas yan ng money dapat. Dahil nga sa age pill eh. Kasi yung basehan dito, age pill eh. So, dapat, yung oras mo, tsaka attention is dapat sa magbe-benefit ka. Either health man yan, kamalayan, tsaka money. Doon lang talaga ilalaan mo yung oras mo. Kasi may age pill tayo, age pill na tinatawag eh. Ngayon, hindi mo pa ito maiintindihan kung nasa 20 ka pa lang. Nakikinig ka na ito. Babalikan mo to pag 35 ka na or 40 ka na. Itong sinishare ko na knowledge na ganito. Kasi marami talagang lalaki talaga na brainwash. Tsaka yung parang naging complacent. Kasi may inaasahan pa sila eh. May pamilya sila, may nanay at tatay, may asawa at anak, may stable na trabaho. Pucha, alam mo ba yung ganyan? Pwede mawala yan ng iglap, isang iglap. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, matanggal ka sa trabaho. O yung business mo mag-suffer dahil merong COVID. Alam mo yung COVID, doon nagkasubukan talaga kung sino yung matibay talaga. Alam mo yung pandemic, 'di ba? Halos 2 taon din yun na ganun, 'di ba? Doon talaga, madidrain talaga yung pera mo. Kaya nga maganda talaga buong oras nyo ibigay nyo sa health, kamalayan. Kasi yung kamalayan may tulong din yun eh. Para malalaman mo kung ano yung mga good decision and bad decision. Kaya sinishare ko tong info na to para malalaman nyo yung cause and effect, good decision and bad decision. Na survival lang mahalaga. Lahat ng tao, gusto lang self-interest. Lahat ng relasyon, transaction lang. Now, pag nalaman mo to, magiging particular ka na talaga sa oras mo at attention, which is ibibigay mo siya sa sarili. Actually, kahit nga wala kang gawin, nakatunga ka lang eh. Basta wag mo lang ibigay sa ibang tao. Kasi, pag binigay mo siya sa ibang tao, yung oras mo, ang mangyayari niyan, nagkakaroon ng tapos yung tao na yan, hindi pa in alignment sa'yo. Nadidilute ka. Ibig sabihin, napoprogram ka pa, di ba? Kaya nga, mapapansin mo yan pag nagsosolo ka. Mas marami ka na-unlock na potential, di ba? Kaysa may kasama ka. Kasi pag may kasama ka, nalilimitahan ka niyan, lalo na, mahirap pa maghanap ng ka-frequency mo. Kuwari, black pill ka. Mahirap pa makahanap ng mga tao na ka-frequency mo. Kasi mostly ng mga tao, blue pill eh. Tsaka red pill eh. Wala namang masama sa kanila na pakisamahan. Yun nga lang, nauubos oras mo. Kasi alam mo na yung end result eh. Ito mga to magiinuman lang. Tangina, wala kang mapapala dyan, di ba? Ito magkwekwentuhan lang to about weather, about babae, tapos pamilya at anak. Alam mo na yung end result, di ba? O anong mapapala mo dun sa usapan na yun, di ba? Wala, di ba? Kakain lang siya ng ng fast food, processed food.
Na-share ko na sa inyo yan, yung impormasyon na may nanotech yan, heavy metals. Yan yung nagkukos ng cancer. Now, napipredict mo na, di ba? Na itong taong to mahilig sa processed foods, hotdog ng hotdog, 10 years to 5 years from now, magkaka-cancer to. Tama. Itong tao na to, umiinom, hindi maganda yung gagawin nito. Napipredict mo talaga yung tao. Itong tao na to, insecure. Tapos parang, pagkasama ko siya, nadidrain yung energy ko. Lalayuan ko na to kasi mapapahamak ako sa insecurity nitong tao na to eh. Di ba? Ito sinungaling to. Itong tao na to, ikakat ko na yan sa buhay ko. Di ba? So, yun yung sinasabi ko, di ba? Na kung wala kang mabibenefit sa tao, huwag ka na makipagplastikan. Gawin mo na lang soft ghosting. Limit access, limit time, tsaka limit attention. Yun lang gagawin mo. Hindi mo siya sasabihin ng masasama, hindi mo siya mumurahin, wala kang gagawin. Indifference lang, di ba? Para kang flexible si Bruce Lee. Wala naman akong mapapala sa'yo, pero nice pa rin ako sa'yo, di ba? Yun yung sinasabi nila na mysterious. Makapangyarihan yun. Matutuklasan nyo to sa info na to. Indifference talaga. Ibig sabihin ng indifference is in limbo yung mga tao kung paano kanila tatatawhin. Kasi hindi ka nila pwedeng alipustahin kasi ikakat mo sila. Pag naging nice sila sa'yo, magpapatuloy yung yung relasyon, di ba? Ganun lang naman eh. Kaya burahin nyo na yung mga brainwashing sa utak nyo. Yung mga good, masyado kang mabait, nasa extreme ka. Tapos, or, yung bad side naman, masyado ka naman barbaro at magaspang, di ba? Kagaya nung mga nagyayabang sa SOCMED, di ba? Si FLM, na-integrate naman niya yung good and bad side niya kasi nakakapang-exploit siya. Tapos tumulong din siya sa maraming tao. Ang problema sa kanya, tinarget siya kasi nga walang preno yung bibig niya eh. Now, yan yung iiwasan nyo, di ba? Na-integrate niya yung good and bad side niya kaya siya umasenso. Ibig sabihin, mabait siya, marami siya natulungan na tao. May mga in-exploit din siya, yung mga in-scam, di ba? Ang problema sa kanya, masyado siyang madaldal, di ba? Yung mga tao kasi, once na nakita kanila na pinamukha mo sa kanila na mababa sila, or true status, di ba? Or sa pananalita mo, dinadown mo sila, o nagyayabang ka. Kesyo wala silang kinalaman sa'yo, may kaiingitan ka at kaiinisan ka. Kaya nga pansinin mo, di ba, yung nagsampa ng kaso si Makagago. Nangyayari sa kanya, sunod-sunod na. Nagsampa na rin ng kaso yung PNP. Tapos si Manny Pacquiao, pinag-iisipan pa, di ba? Ganun yun, chain reaction yun. Once kasi na tinarget ka ng tao, doon na magsisilabasan yung Kaya nga sabi ni Machiavellian, di ba mostly daw ng tao, nagkakat ng tao pag nasa baba. Now, ganito yun. Kung nasa taas ka, dun ka magkakat ng tao. Yun yung sinabi sa Machiavellian. Kasi, pag nasa top ka, makikita mo talaga yung tunay na ugali ng mga tao sa paligid mo. Kung down ba sila at Ganon din naman pagka naghihirap ka eh. Pansinin mo. Both extreme yun, di ba? Pag nasa top ka, makikita mo yung mga naiinis talaga sa'yo, naiinggit, gusto ka pabagsakin. Makikita mo na rin yung mga tao na opportunist, parasite, nagbabait-baitan, di ba? Now, dun mo ikakat yun. Pag down ka naman, pag nasa yung lugbok ka, wala kang pera, kusa na silang aalis, di ba? Di ba? Kasi nga wala na mapapakinabangan sa'yo eh. Now, nalaman mo na to, mabibigla ka ba? Hindi ka na mabibigla, di ba? Kasi good and bad, di ba? Same lang yan. Same lang yung good and bad. Pero sa greater picture ng black pill is, yung default state talaga is negative. Dahil sa katawan na negative condition, di ba? Kailangan natin matulog, mag-exercise, makipag-usap sa tao for socialization, tsaka cognitive function, tsaka kailangan nating kumain, di ba? So, yan yung mga limited
limited tayo. Pero kung nasa black pill ka na perspective, marunong ka mag-navigate sa buhay. Ibig sabihin, resilient ka, wala makaka-apekto sa'yo. Shame means nothing, praises means nothing, lahat yan. Magbabase ka na lang sa cause and effect. Ito bang gagawin ko or decision ko, magbe-benefit ba ako? Dinidiscourage ako ng parents ko, ng mga kaibigan ko na wag ituloy itong gusto ko gawin. Susundin ko ba sila? Pwede mo sila pakinggan, tapos i-weigh mo yung input nila, di ba? Kung talaga bang kasi pwedeng may benefit ka rin dun kasi nga yung malay mo na experience na nila dati, di ba? So, ganun talaga. Magbase ka na lang sa cause and effect. Tapos, wag ka mag-lean towards sa extreme. Extreme good, tsaka extreme bad. Paghaluin mo yan, i-integrate mo. Para nasa neutral ka lang. Magbe-benefit ako dito ako. Kagaya nung sinampol din ni Bugoy dati, di ba? Hindi siya sumali sa mga fraternity. Ako rin, hindi rin ako sumama. Kasi pag sumama ako sa fraternity, sila lang yung mabebentahan ko ng mga produkto ko. Yung kabilang kampo, hindi ko mabebentahan. Ganun din ginawa ko dati. Hindi ako sumali sa fraternity. Para kahit sino man sila dyan, mapapakinabangan mo. Di ba? Tapos solo ka lang din, di ba? Kagaya ko, yung buhay ko ngayon, solo lang din ako. Kesyo, mabroke man ako dyan, at malaya pa rin ako, di ba? Gagawan mo na lang ng paraan. Or kung yumaman ka man, di ba? Mas marami kang mapapagpilian dahil sa pera mo. Ano lang talaga dito, survival lang talaga. Tsaka gamitin mo yung knowledge and awareness mo para mag-navigate ka sa blue pill world, di ba? Kung may mapapala ka, go. Kung wala, cut softly. Hindi yun totally na cut, di ba? Kasi pagka tinutali mo, mahalata nila yan through vibe, tapos tatargeting ka na. Diba? So, paano? Yun lang. Peace.